Hi Archangel, this is Anne. Welcome to my channel and thank you for tuning in. Infinite Divine. And today, let's talk about Dragon. Dahil ngayong 2024, it is Year of the Dragon. So, ano ba yung naghihintay sa atin ngayong taon na to? And ano ba yung energy na idudulot sa atin ng Dragon? So, itong Dragon ay sa lahat ng 12 animals sa Chinese horoscope, so ito yung kakaiba. Kasi nga, meron tayong dog, merong rat, merong monkey, merong ox. Pero itong dragon lang ang hindi mo makikita dito sa physical realm. So, ibig sabihin, it is metaphysical or very connected to spiritual. Yung unseen realms. So, kaya yung ating life force energy or yung ating spirit is also connected to dragon energy. Sa ibang bansa naman ay sinasamba nila yung dragon, which is China. So, nag-celebrate sila nito ng every New Year dahil nga sa tinuturing din nila na very sacred ang energy na ito. Dahil itong dragon, kahit saang lupalop ka ng mundo or kahit saang zoo ka pumunta, wala kang makitang dragon. Although alam natin na may dragon dahil nga nakikita natin sa mga movie or sa mga series sa television. So, this year, dahil nga itong energy ng dragon is very connected sa spiritual, so, mas maraming ma-awaken. Kaya before sinabi ko na maraming ma-awaken this year. Kasi nga connected ito sa spiritual natin, sa spirituality or spiritual being. So, mas maraming ma-awaken, mas maraming magiging aware, mas maraming mag-open yung third eye, but it doesn't mean na mag-pop up yung third eye mo. Ibig sabihin yung mas maraming mag-raise ng awareness. Kumbaga, dati, nakadepende lang tayo kung ano yung sinabi sa atin na program dito sa society. So ngayon, mas nagkakaroon ka na ng maraming realization about sa paligid mo, about sa sarili mo. So mas nagkakaroon ka ng strong connection sa true self mo. And then, ngayong Year of the Dragon, sabi ng iba, hindi raw maswerte yung ganitong animal sa taon na to or ito naman yung maswerte. Pero para sa akin, hindi ako nagde-depend doon sa kung ano yung maswerte at kung ano yung malas na animal. Kasi nga, mas nagde-depend ako doon sa alignment ng year. So for example, 2024. So pag pinag-plus mo lahat yun is equivalent to 8. Which is 8 is a very highly spiritual number also. 8 means infinity. So, no end and no beginning. Very spiritual number. And also, ang swerte ng isang tao ay nakadepende yan sa iyong alignment. Nakadepende din yan sa level ng awareness mo. Nakadepende yan kung gumagawa ka ng energy work mo. So, the more na nagkakaroon ka ng spiritual growth and the more na you are following and listening your soul and cooperate ka sa soul evolution mo. So, the more na nagkakaroon ka ng alignment and the more na nagkakaroon ng mga pagbabago sa kapalaran mo. And what is powerful with dragon energy, kasi ang dragon, siya din yung kakaiba sa lahat ng 12 animals. Kasi itong dragon, bukod sa very spiritual and hindi mo siya makikita dito sa physical realm. So, ang dragon is, ito yung animals na kumpleto sa lahat ng elements. So, lahat ng manifestation sa buong universe and also yung manifestation sa human creation. So, we are composed with 4 major elements. So, yung fire, earth, water, and air. So, dinadala din itong dragon energy. So, parang wala din siya pinagkaiba sa energy natin, sa life force energy natin. Dahil ito lang yung merong complete elements sa lahat. Kasi nga itong dragon energy, pwede siyang
dahil nga sa kamag-anak din siya ng crocodile or ng snake. Kumbaga, one of the type din ng mga amphibian and reptilian. So, pwede siyang tumira sa tubig, pwede din siyang tumira sa earth, and also nagbubuga rin siya ng apoy. So, that is very also, kumbaga may fire element, and dahil nga sa connected siya sa life force energy mo, so meron din siyang air element. So, ibig sabihin, lahat ng elements, for major elements or important elements, is dinadala niya. So, yun yung very powerful sa dragon energy. At sa taong ito, kung kayo yung naka-align kayo doon sa dimension na naniniwala kayo sa mga barang, sa mga kulam. So, maraming mga, dahil nga sa malakas yung energy ng spirit realm ngayon, so maraming maglalabasan na forces from nature or something na gagamitin yung power ng nature para sa mga ganitong mga activity. Pero depende yan kung naniniwala ka sa ganyan, so magkakaroon yan ng manifestation sa iyo. At kung iba naman ang level ng awareness mo dahil kumbaga nakalabas ka na sa dimension na yan, so depende yan sa paniniwala ng isang tao kung paano yan na ma-manifest sa iyo. At meron ding mga mangyayari na kaguluhan katulad ng nangyari sa Ukraine, sa Russia, sa Israel. So may mga katulad pa ring mga ganong situation. Pero sa Pilipinas, safe tayo sa mga ganyang pangyayari. And also, yung mga trahedya sa nature. So, natural lang yan kasi nga dahil yung nature is nagagalit na din dahil hindi natin pinapahalagahan. So, natural na yan na also dahil sa pag-upgrade ng planet natin, so merong mga chemical reaction like mga lindol or something na landslide. Pero, pwede nating, kumbaga instead na i-claim mo yon, pwede mo yung i-transform. So, isipin mo na lang na it is happen for a reason, and once na tayo we are doing spiritual work, so ilalayo tayo sa mga ganyang bagay, sa mga ganyang trahedya. At sa taong ito, syempre, yung dragon energy, nagbibigay din siya ng luck sa atin, at kung ano yung energy na inilabas mo, what energy you put out into the universe, so babalik yun sa'yo as karma. So kung mayroon kang ginawang mabuti, so mabuti rin yung babalik sa'yo, positive rin yung babalik sa'yo. Kasi ang current energy ng dragon is connected to our mental energy. So kung ano yung, let's say ikaw yung napaka-negatibo ring tao, puro negative yung iniisip mo, so babalik din yan sa'yo kasi as part of manifestation. Pero once na ikaw ay very positive mag-isip, and also nagkakaroon ka ng self-growth, ng expansion, so babalik din yun sa'yo, ma-harvest mo rin yung mga ginawa mong kabutihan at the end of the year. So that's it for today, and thank you so much for watching. Have a nice day. At sa taong ito, syempre, yung dragon energy, nagbibigay din siya ng luck sa atin. At kung ano yung energy na inilabas mo, what energy you put out into the universe, so babalik yun sa'yo as karma. So kung mayroon kang ginawang mabuti, so mabuti rin yung babalik sa'yo, positive rin yung babalik sa'yo. Kasi ang current energy ng dragon is connected to our mental energy. So kung ano yung, let's say ikaw yung napaka-negatibo ring tao, puro negative yung iniisip mo, so babalik din yan sa'yo kasi as part of manifestation. Pero once na ikaw ay very positive mag-isip, and also nagkakaroon ka ng self-growth, ng expansion, so babalik din yun sa'yo, ma-harvest mo rin yung mga ginawa mong kabutihan at the end of the year. So that's it for today, and thank you so much for watching.